Hello mga kasari ko, magandang hapon sa inyong lahat. Welcome ulit sa channel namin. Kumusta kayo? So ayan, nakita nyo na sa thumbnail ko na good news. Tapos malaki yung kikitain natin dito, doble ang kikitain natin dito. Pero bago yan mga kasari, gusto ko lang i-share ito sa inyo. Naalala ko lang kasi ngayon ay napakatahimik ng paligid. Wala talagang bumibili. Pwede pa ako matulog nito mga kasari. Kaya lang nag-vlog lang ako ngayon kasi nga may dumating. Ayan, i-share ko ito sa inyo. Before kasi, nabanggit ko before sa vlog ko na dati, ang aming sari-sari store ay hindi kami halos makaupo kasi nga maya-maya may bumibili. So, minsan, naiirita na kami kasi nga, mag-ano na kami yung upo na sana kami, tapos may magtatao po, ganyan tayo na naman. Parang hindi ka talaga makapahinga. Tapos ngayon, sabi ko kay Kuya Dave, huwag na tayong magreklamo, dapat magpasalamat pa tayo, kasi nga, mabenta talaga yung ating sari-sari store nung mga way back 10 years ago. Ganyan po yung experience namin dito sa aming sari-sari store. May nag-comment doon, natawa daw si Mama Marie pala, si Mama Marie Kabamungan, shout out. Natawa siya kasi nga before daw hindi makaupo sa sobrang busy, ngayon ay hindi na daw makatayo kasi nga wala nang bumibili. Ayan, ganyan talaga yung buhay. Kaya tanggapin na lang natin yung katotohanan na hindi po lahat ng panahon ay Pasko. Kaya lagi kong sinasabi na ngayon pa lang kung humahataw ang iyong sari-sari store, mag-ipon ka talaga mga sisi. Kung malaki ang kinikita mo ngayon, mag-ipon ka kasi darating talaga ang time na same sa amin kasi nga dumadami na kami dito, hindi na katulad noon na walang mga tindahan diyan sa labas. So halos lahat ay pumapasok. Pero ngayon hindi na sila makapasok kasi nga marami na diyan sa highway na mga sari-sari store. So ito share ko lang sa inyo na habang mabenta pa talaga yung tindahan nyo, yung opportunity na yan, mag-ipon kayo. Ayan, mag-ipon talaga kayo, mag-ipon para pagdating ng panahon na hindi naman talaga lahat ng panahon nga Pasko ay mayroon tayong madudukot. Kapag may sunuksok, may madudukot. Okay, so dito na tayo sa aking i-share sa inyo. Ayan, meron akong envelope dito. Ayan, tcharan! Excited lang ako mga sisi. Alam ko, matagal nyo na itong napanood sa ibang nagbablog. Pero ngayon, syempre excited ako kasi ngayon ko lang ito natanggap kasi nga bago pa sila dito sa lugar namin. Ito ay buksan na natin. Ito ay ang Checky. Checky na nagkakahalaga ng 1 million. Pangpuhunan sa tindahan. Joke. Ayan, ito ay ang aking QRPH. Ayan, ang aking QRPH from grocery. Ayan, meron pang isang manual. Ayan. Tapos ito yung aking QRPH. Excited lang ako. Nag-try kami kanina. Sabi ko kay Kring, at turuan mo ako, Kring, kasi hindi ko pa alam kung paano to gamitin. Mapasahan mo ako ng 2 piso sa Grow Coins ko. Syempre, mga kabataan, alam nila talaga yung mga ganito, yung mga bagong update ngayon. Kasi nga, pagpupunta sila sa mall, minsan GCash yung ginagamit nila. Sabi ko kay Kring, turuan mo ako. Kasi pag may customer na ako, alam ko na kung ano yung gagawin. So, na-excite lang ako kasi nga, nag-send sa akin si Kring ng 2 piso lang naman. So, pumasok talaga siya real time, agad-agad. Tapos, magte-text pa siya doon sa cellphone kung ano yung binigay mong cellphone number sa grocery. So, kami ni Kuya Dave, nag-usap kami na gamitin natin to. Iligay ko siya doon sa harapan ng aming sari-sari store, sa pinaka-front talaga, doon sa may mga chichirya. Tapos, isasabit namin ito dito. And simula ngayon, tatanggap na kami ng bibili dito sa aming tindahan na gamit ang GCash, Paymaya, at meron pang ibang mga nakasulat dito na mga bangko. Basta papasok lang talaga sila na bahala mag-operate yung may-ari. Alam na nila yan kung paano. Pero ang pinakaano naman sa atin familiar ay yung GCash ang gagamitin. Okay, so dito kasi sa amin, ang pera ng GCash ay hinihiwalay talaga namin ni Kuya Dave. Tapos iba din yung benta sa tindahan. Before, hindi kami tumatanggap ng bibili dito sa amin na through GCash. GCash lang daw yung ang ibabayad nila. Hindi kami tumatanggap. Magpapa-cash out muna sila. Pero ngayon, na dumating na ang aming QR code from grocery, ay okay na sa amin na ito yung gamitin. Dito na sila
Copy Pay through GCash nila. Ayan, okay na sa amin. And yun na nga, na-try namin kanina ni Kring, real time mga sisi agad-agad. Matatanggap talaga natin yung bayad ng ating mga customer. At iti-text pa sa atin, meron naman tayong cellphone number, di ba? So magte-text sa atin na nakakatanggap tayo ng amount. Tapos yung cellphone natin, yung apps ng grocery ay mag-notify sa atin na may pumasok na pera. Ayan, agad-agad real time ang kagandahan. And papasok siya sa GrowCoins wallet natin. So pag makapasok na siya sa GrowCoins wallet natin, ito ay pwede nating magamit sa cash in. Kung may magpapa-cash in sa atin, halimbawa, marami ng pundo ang ating GrowCoins wallet dahil nga yung benta natin ay nandito na, double income siya kasi nga pwede natin siyang gamitin pang cash in sa ating mga customer. So yun nga ang kagandahan dito, nasabi ko na double income talaga siya, malaki ang kikitain natin kasi aside sa may benta tayo na nandito sa GrowCoins wallet natin, ito pwede nating pang cash in sa ating mga suki kasi nga minsan nauubusan kami ng pondo, hindi kasi kami naka-tie up ni Kuya Dave sa bangko, iniiwasan po namin yan. So kung ano lang yung pera na pumapasok sa amin through cash out, yun lang din yung ginagamit namin para sa cash in. Kaya excited talaga ako mga kasari, and high-tech din ang ating sari-sari store kapag meron tayong ganito, 'di ba? Para tayong mall, para tayong 7-Eleven na may QR code na tayo na magagamit. Ayan, so pag malaman na ng ating mga suki na tumatanggap na kami ng bayad through GCash, tapos dito lang i-ano sa QR code, ayan, excited. Ayan, dadami yung ating mga suki kasi nga halos lahat na ngayon ay may GCash. No need na silang magpa-cash out pa, babayad sila ng charge para makabili. At least direct na dito. Ayan, kaya excited na akong gamitin ito. So, tulad ng sinabi ko, mamaya ay ididikit namin siya sa harapan para kitang-kita ng aming mga customer. Pero, lagyan ko pa siya ng plastic para hindi kaagad fade yung QR code. So ayan, sa mga kababayan ko na nasa Visayas ug Mindanao or nasa Jensan ba kayo o hindi pa kayo nakapag-download ng grocery app, may link ako sa baba. Ayan, click niyo na lang para makapag-download na kayo ng grocery and mag-order na kayo. Ayan, pag maka-order na kayo, mag-request na kayo ng QRPH para same na tayo na may ganito na and high-tech na ang ating sari-sari store. Okay, sa mga sisi, ito lang siguro yung update natin for today at excited na akong gamitin to. And update ko kayo sa mga susunod na araw kung kumusta ang ating QR code. Kumusta ang ating kita dito. Alam ko na yung mga suki natin ay excited na rin na magbayad through GCash nila. Okay, so maraming salamat po. Kami ay may kasabihan na kapag may itinanim, may aanihin, kapag may sinuksok, may madudoko. Thanks for watching mga sisi. Love you all. Bye for now.